Okay, eto Idol, gusto talaga nating, kumbaga, win-win solution. Dapat. Siyempre, di ba, marami din pasahero ang apektado at apektado rin yung mga taxi drivers. Yes. Yung mga taxi riders din. At siyempre, marami tayong mga listeners na taxi driver. Okay. At yung mga pasahero nila, matik, nagiginit din sa atin. Kaya So, dapat, makausap natin ang LTFRB tungkol sa isyong ito. Okay, mainit na issue ito ngayon. At, of course, kailangan makausap din natin yung representante ng asosasyon ng mga taxi driver. Dahil sila ngayon nag-aalboroto. Oo, na ayaw nilang ibalik sa flag down rate na 30 pesos. In fact, pinag-resign Fixed nila si Winston LTFRB Hines. Chairman Winston Hines. Pero makakausap natin, willing makipag-usap sa atin si Attorney Ariel Inton, yung LTFRB board member. Magandang hapon po, Attorney Inton, sir. Attorney Inton, magandang hapon, sir, ng LTFRB. Attorney? Andyan si Attorney? Magandang hapon po, Sir Rafi, Ma'am Ninya. Sir, kahapon kasi may nag-text sa amin si Scott Dizzy, isang taxi driver, tungkol nga po sa itong issue, yung ginagawa niyong fix na lang sa 30 pesos, yung flag down rate. After that, ang dami na nag-text sa mga taxi driver at gusto nilang pag-usapan na po yung issue ito. Sir, first things first, habang tinatawagan po namin yung representante nila ng mga taxi driver, how did you come up with that decision na i-fix na po yung flag down rate? Apo, yung pong 30 pesos po, hindi po bago yan eh, no? Dati po, nagkaroon po tayo ng provisional rollback ng 30 from 40 pesos, siguro mga 1.5 years ago. Okay. Kaya ang umiiral po talaga ngayon, bagamat pagsakay niyo ng taxi, 40 makikita niyo sa metro, talagang 30 na. Okay. No? At ang desisyon po namin ay ginawa lang po namin permanente na po yung 30 pesos starting March 19. So, Okay. In other words, dahil sa dati, hindi po kami nag-require ng calibration, kaya 40 po nakikita natin. Ngayon, since permanente na po, magsisimula na po ng calibration yung mga taxi po natin para po mag-reflect na po yung 30 pesos na flag down at yung po mga iba pa po mga pinago po namin sa succeeding meters. No? So, kung makikita nyo po, Sir Rafi, wala pong pinago sa flag down rate. 30 pa rin po. Ang nangyari lang, from provisional, ginawa pong permanente yung 30. Okay. So dati pala, sir, 30 na talaga. Opo, Kaya lang yung 30 mga na taxi po driver, talaga. 40 pa rin ang sinisingil. Opo, pero hindi po dapat yon. Kailangan nagsusukli po sila at nagbabawa sila ng 10 piso dun sa flag down rate. Pero kanina, eto makabatin lang, Sige, Idol, sige. kanina po nag-taxi ako, Attorney Inton, 40 pesos pa rin. Yung Oo, kasi po flag hindi down. pa nakakalibrate. Kaya kahit po, Ma'am Ninya, na 40 yon, talagang 30 po lang ang ibabayad niyo. So, yung nag-taxi po kayo kanina at kunyari, ang inyong metro ay 120, minus 10 po yon dahil po ang talagang flag down ngayon ay 30 talaga. Ay, naku, paano pala kung hindi alam ng mga taxi rider? Katulad Opo. ko, hindi ko alam po yun. Yun nga po eh. nakaalam yung 40 Pero matagal na po yan, decision na yan. Matagal, pinapaalalahan na po namin yung mga taxi operator, taxi driver. Alam naman po nila na umiiral pa yun. Okay. Ito naman, sir, 10 yung pesos. sinasabi po ng mga taxi driver. Maliit na nga yung kita namin. Yung 10 piso, ano ba yan? Yung 10 piso, kung tutuusin, kumpara naman sa problema namin sa traffic. Dahil sa traffic, lumilit yung kita namin. Tapos, nandiyan pa yung nangungutong ng mga traffic enforcer. Kahit wala kaming kasalanan, hinuhuli kami. Nandiyan pa yung problema namin sa hold up. So many problems na kapag At sumasamahin mo, liliit na talaga yung kita nila. Plus, tama si Ninya, may kompetensya pa. Bakit sila ipagkakait sa kanila yung 10 piso lang? And isa pa, sir, yung presyo po ng gas. Kasi ang sinabi kanina nabasa ko sa news, ng inyo pong chairman, nafo-forecast nyo raw po yung presyo ng langis sa pandaigdigan. Now, ang sinasabi naman ng mga taxi driver, taas-baba naman yung presyo ng langis. Di ba, sir? Apo, ganito po. At Yung isa una pa, sir, po, follow-up question and then I'll let you talk and then later on yung pong taga-transport coalition. Before you come up with this decision,
meron ho bang consultation sa mga operators, sa mga miyembro ng asosasyon o koalisyon nito mga taxi operators? Opo, may consultation po yan. Okay, No, sige. nagkaroon po ng hearing yan kasi po yung 10 pisong provisional, yan po ay hinugot sa isang kaso na final po ni Congressman EY ng fair reduction. Sama-sama po dyan yung taxi, bus at jeep. So doon po nanggaling yung provisional na 10 peso dahil meron pong final na kaso for provisional rollback of taxi fares. Conversely, meron din final po yung mga operator, yung mga taxi na fare increase naman. Okay. Oo. So talagang may kaso po. Talagang hindi lang po isa o dalawang hearing yan. Series of hearing po yan at consultation. Ha? Kaya po we come out with the 10 peso dahil nung panahon po na sunod-sunod po yung pagbaksak na gasolina late last year hanggang dun sa early this year. Okay. Talagang bumaba po yung presyo. Kaya ang aming pong ginawa, binawasan po namin ng 10 piso sang-ayon na rin sa mga hearing at consultation. Totoo yan, sir. Totoo yan, sir. However, pag titignan niyo po yung trend ng presyuhan ng langis sa pangdaigdigan, recently nga, nagtaas na naman yung mga gasoline station. Yan po. Opo, yan. Diba? Kung nagtaas po ngayon, yan na yung pwede nilang i-argue ngayon. Oh. Na, nagtaas po tayo. At malaki yung itinaas. Nagtaas. Diba, At malaki Opo, po. yan. Oh. Tama po yun. Pero sa ngayon, ang order po ay, kaya nga po pagka nakita nyo, wala pong nagbago pa up to March 19. It's still 30 pesos. Okay. Nung tumaas po ng malaki ngayon, nag-fare hike, that is na a ground na pwede po nilang i-argue na LTFRB, babaan natin ulit dahil tumaas ng ganito. Yan. Pero Kaya sir, nga po nakaset na si Chairman Inton na whether they like it or not, ang dating yung sa kanyang pananalita na basta sa March 19, i-implement na yan, whether you like it or not. Opo, implement yung 30 kasi talaga naman wala naman pong pinagbago, 30 talaga. Kahit ngayon, kahit kahapon 30. Ang naging pagkakaiba, sisimulan na po yung 30 na permanent by March 19. Ayun. Okay. Opo, Sandali lang po, sir, ha? Sir, attorney, kanina pa hold on itong si Mr. June Magno, Stop and Go Transport Coalition, para makapagbigay naman siya ng kanyang panig din. Mr. Magno, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, sir. Sir, kanina pa kayo nakamonitor at narinig nyo naman po yung mga pahayag ni Attorney Ariel Inton. Ano naman po yung inyong masasabi tungkol sa mga nasabi na po ni Attorney Inton? Actually, hindi ko naman narinig lahat, ano? Hindi, kasi ang sinasabi niyo po, sir, okay, sige, sorry. Ang sinasabi niya, sir, yung 30 pesos na inyo pong pinagmamaktol, mawalang galang na, matagal na po pala talaga yan at hindi lang po talaga na-implement. Ngayon po, nagkaroon lang sila ng talagang time to make sure that this will be implemented by March 19, whether you like it or not. Yes, sir. Yung inyong po naman argumento, yung inyong samahan ng mga taxi, taas baba naman yung presyo ng langis sa merkado. O dapat ilagay nyo dyan sa 40 para meron pa kaming room for profit. Pero ang sinasabi naman po ni Attorney Inton, pwede nyo naman daw i-argue yan. So ano pong reaksyon nyo, Sir June? Hello. Opo, ano pong inyong reaksyon, Mr. Hindi, Magno? ganito po yan. Actually, ang aming pong iniiyak ngayon, kaya kami nagpuprotesta po, hindi po actually yung pong plug down ng aming nirereklamo Okay. Ang nirereklamo po namin, yung pong ginawa ng order, nakasama po doon sa order, na yung pong succeeding na dating 300, ginawa 500. Yun po yung aming issue rito. Oh, so hindi po doon sa... Okay, hindi po... Teka muna, para maging klaro tayo. Hello. Hindi po pala doon sa plug down rate. Kasi po lumalabas sa mga report, sa mga pahayagan, ang inyo pong inireklamo yung sa plug down rate. So hindi po pala yon. Ganito po yan, sir, para malinaw po. Opo. Ang akin lang po tinatanong kasi ngayon, kasi po yung spokesperson nila, ang na-highlights po sa media, yung pong 30 pesos na plug down. It is not the issue here. Ang issue po namin dito, isinama po nila yung succeeding na yung dati pong 300 meters na pumapatak po ng 350, ginawa po nila 500 meters para naman po sa 350.
So yun po ay yung computation po namin doon, yun po kami nasaktan. Yung punta 10 piso, hindi na po magiging issue sa amin yan. 10 piso lang naman po yan. Okay. Anyway, yan po naman binibigay na So, rin ibig sabihin, ng pasahero yan. doon sa hindi sumasakay ng taxi, para maintindihan nila. So, ibig sabihin, mas lalong pinahaba pa bago pumatak yung metro. Patak Yes, sir. Yun Dati po yung naging 350, problema ngayon naging namin. 500 na. Yes, sir. Ayun. Okay, excuse me, sir, ha? Kung tinuos po namin to, sir, para po malinaw, yung po tinuos namin, yung tinanggal na 10 pesos, at yung po yung from 300 to 500 po, nung ito namin pong i-compute, nawawala po sa 10 kilometro. Na bawat takbo po, nawawala po doon sa running is 46 pesos and 60 centavos. Okay. Eh pag plus 10 pesos na plug down, that is 56 pesos and 60 centavos. Eh, sa 10 kilometers lang po yun. Okay. Eh kung ito po i-multiply po Kung natin maghapon, sa malaki-laking pera. 20 passenger na lang, Opo. count is 56. That is 1,000 plus. 1,300 Yun po yung aming argumento dito. At in fairness naman po, sa ating pong NBank nung Martes, kami po nagfile lang, nagkain po kami ng motion for reconsideration at inaantay lang po nila na maghain din ng motion yung dalawang grupo pa, ilang mga operator at saka yung isa pa pong grupo para po nila tingnan kung consolidate po nila. Yun po yung aming prayer doon na sana po naman yung running wag na pong galawin. Yung po 10 piso, hindi na po issue ngayon yan. Okay. Hindi po doon tayo dapat tumuto. Mainam. Highlights po yun eh. Hindi naman po yun ang issue namin. Sige po, Mr. Magno, excuse me, mabuti naman, naklaro niyan. Attorney Inton, sir. Apo. So hindi ho na pala issue yung 10 piso, sabi po ni Mr. Magno. Okay, ang issue na ngayon, naman po yun, mainam po. opo, from 300, pinahaba nyo yung biyahe to 500 meters bawat patak ng metro. So malaking perang kawalan daw po yun. Sa 10 kilometro, pag i-compute mo yun, sa 20 passengers na lang daw, 1,000 plus ang mawawala sa taxi. Okay, ganito po, no? Ay, yung pong computation po ng mga taxi operator saka taxi driver, lumalabas po na gano'n. Pero iba po yung computation namin eh. No? So, whatever it is, siguro pwede natin yung ma-harness sa pandinig po sa LTFRB and bank, no? Okay. Pero meron lang po akong gustong i-stress dito para po alam ng mga taxi operator, taxi driver at mga pasahero na meron pong dito no, meron pong panahon para lahat yan mapag-usapan no. Sige po, Atty. Sang-ayon po sa desisyon namin, no. Ito po para maging malinaw, no. Kunyari po March 19 na po ngayon. March 19 makikita pa ng pasahero na 40 yung lockdown. Kasi hindi pa nakakalibrate. Pero dapat yan ay 30. So dapat ibigay ng mga driver 30 yon instead of 40. Ang sabi nila, Ginoon Jun Magno, wala nang issue dyan. That's so good. Okay. Yung pong sinasabi ni 300 to 500 meters. Jun Magno, yung sa succeeding, hindi pa po yan may implement by March 19. Kailan ho ma-implement yan, sir? Okay. Meron po kasing schedule of calibration. Ang nakasaad po sa aming desisyon, ganito. Okay, sana ba, ubus na tayo ng oras. So, ang gustong malaman ngayon ni Mr. Jun Magno at yung maraming mga taxi operators at mga drivers na nakikinig sa atin ngayon, so, yan ho, hindi pa pinal, pwede ho pang i-argue yan at pag-usapan? Kasi po, hindi pa po kasi may implement by March 19 yung distansya at waiting time na binago. Kasi po, magsisimula pa lang ang schedule ng calibration ng mga unit ng taxi, April pa lang. April, plate number 249, ending in 249, May 570, June 1368. So makikita po natin between 19 and April 1 at buong buwan ng April, malawig pa po yun. Pwede po mag-file sila ng motion for reconsideration. Doon po sa inaangal po nila sa distansya. Ayun, maganda. Mainam yung pagkasabi ni Attorney. So, Sir Jun, Mr. Magno, narinig po yung argumento ni Attorney Inton? Yes, sir. Hindi ako. Maganda po naman yun. Medyo maganda pong balita yan. Okay. Kaya lang po, pagka sinabi po natin na 30 pesos, pag kinalibrate yung 30 pesos, dapat po, sabay-sabay na po yung calibration dyan. Kasi, pag kinalibrate natin yung plug down ng 30 pesos, tapos pag tignan na April, magpa-calibrate naman tayo ng distance o whatever na kung hindi po anyway,
may argumento pa po naman dyan at Okay. kami po naman ay nagpala ng MR dyan Okay. at pagkakaroon pa po ng pagdinig yan, umaasa po kami na marereverse po yan o hindi mapa-implement yung pong 500 meter. Okay, sige po. Salamat po sa inyong time na binigay sa amin, Mr. June Magno, Stop and Go Transport Coalition. Magandang hapon po, sir, Mr. Magno. Magandang hapon po at maraming pong salamat kay Atty. Hinton. Yes, sir. Salamat po. Okay, Attorney Ariel Hinton, LTFRB Board Member. Salamat po sa time na binigay nyo sa amin, Attorney Hinton, sir. Anytime po para makatulong po tayo. Thank you po. Ayan, at least pala nagkaalaman kasi yung talagang na-highlight yung 30 pesos flag down. So mali lang pala yung sa media na sinasabing 30 pesos Oo, ang kanilang pinagmamaktol ng mga taxi driver. Hindi pala yun. Kaya sila nagpipiket, nagwiwelga. Mas malaki nga yun yung pinahaba yung from 300 to yung metro. 500 meters. Biro mo 1,000 pala ang Plus. mawawala sa kanila. Pinahaba Depende yung pa sa takbo pasahero. para bago pumatak ang metro. Yun Talaga pala. nga namang aangal kung ikaw ang taxi driver. Pero hindi pa naman pala penal. Oo. Pwede pa sila mag-MR. Yun naman Okay. pala. Okay. Okay, at least sa ngalan pa rin public service. Yes. Nagkalinawan. Nagkalinawan. Okay, approve. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.